Hindi lang isa kundi 20 beses daw nanalo sa loob lang ng isang buwan ang isang lotto better ayon sa isang senador na si Senator Raffy Tulfo. Ang impormasyon na yan nanggaling daw mismo sa listahan na isinumite ng PCSO sa Senado. May report si Joseph Morong. Sobrang swerte na nga kung manalo ka ng isang beses sa loto, pero ang isang mananaya not once, not twice, kundi 20 beses umanong nanalo sa loob lamang ng isang buwan. Pagsiwalat ni Senate Committee on Games and Amusement Chair Raffy Tulfo sa Super Radio DZBB mula sa mismong listang isinumite ng PCSO ang impormasyon. Medyo nakakataas ng kilay. Isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon 10 times in 1 month. Baka magkapangalan pero still, pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles na wala siyang alam dito. Pero pwede naman daw itong paimbestigahan. I'll look into that kung meron kong gano'n. Kasi hindi naman ho kami tumitingin na yan after namin maibigay. Kine-question din ni Tulfo ang walang mintis na panalo tuwing nagbobola, kumpara nung wala pang iloto na inaabot ng ilang buwan bago may maka-jackpot. Every draw, may tumatama na, especially nitong dumating na itong tinatawag na iloto. Diba, usually, inaabot na mga 3, 4, 5 draws sa bawat game bago tamaan. Ngayon daw, tuwing draw, may tumatama. Sa datos ng PCSO na sinuri ng GMA Integrated News Research, umaabot na sa 29 ang nananalo ng jackpot mula sa 5 lotto games mula nang ilunsad ang iloto noong Disyembre. Ang tsansa na manalo sa pagtaya sa iba-ibang lotto games naglalaro sa 1 in more than 5 million hanggang sa 1 in more than 40 million. Kaya mas mataas pa ang tsansang tamaan ng kidlat na 1 in 15,000 kesa Jumackpot. Dati nang itinanggi ng PCSO na kayang manipulahin ang resulta ng loto. Sa Lunes, nakatakdang ituloy ng Senado ang investigasyon sa e-lotto system. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi muna aarestuhin ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng pagpapakontempt sa kanya ng komite ni Senator Risa Ontiveros. Naglabas ng show cause order ang Senado kay Kibuloy para magpaliwanag kung bakit di siya dapat dakipin. May report si Mav Gonzalez. Sa inilabas na show cause order ni Senador Risa Ontiveros, binigyan si Pastor Apollo Kibuloy ng 2 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Hiniling ni Senate President Mig Zubiri ang show cause order dahil sa naging ruling ng Supreme Court sa contempt order noon ng Senado sa mga opisyal ng Pharmaly. Under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the Pero hindi lang sa Senado. Maging sa Kamara, may contempt order na rin si Kibuloy. The chair in objection the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Dahil din yan sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. 3 ulit ng inimbitahan ng komite si Kibuloy na honorary chairman ng broadcast network. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. In just a few days. We know all very well that Pastor Kibuloy at this point in time is already a flight risk. Humingi ng palugit para makaalis na si Pastor Kibuloy out of the country. Giit naman ng kampo ni Kibuloy, may lookout bulletin order na laban sa pastor. Pumayag din ng komite na hintayin hanggang Biyernes kung magpapakita ito sa Kamara. Sa isang liham sa komite noong nakaraang linggo, sinabi ng kampo ni Kibuloy na 2018 pa siya hindi kasama sa pamamahala at operasyon ng SMNI. Sabay bigay ng mga pangalan na pwede raw maging resource person sa pagdinig. Kabilang dyan si Marlon Acobo na executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinaliwanag niya ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-volunteer para maging administrator ng properties ng KOJC. Former President Rodrigo Duterte, taas ang iyang experience, lawyer siya, labaw sa tanan,
suod siya nga higala sa Kingdom Ministry. Si PRD, taas yung kanyang experience, abogado po siya, then malapit na kaibigan siya sa ministry. Lusot naman sa komite ang panukalang batas para bawiin ang prangkisa ng Suarasug Media Corporation na nag-ooperate sa SMNI. Nakitaan ng komite ang SMNI ng mga paglabag sa kanilang prangkisa, gaya na lang ng pagpapalit umano ng may-ari nito nang hindi pinapaalam sa Kongreso. Kailangan daw kami na mag-secure ng prior approval of Congress in case there is a transfer of the controlling interest. But what is controlling interest is 50% plus. What was transferred is only 46%. The congressmen, the members of this house, still has the chance to take a look into our position paper. Isasalang pa sa plenary debate ang committee report at dadaan pa sa Senado. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mag-ingat sa kiniklik niyong link sa social media. Babala ng PNP Anti-Cybercrime Group, posible kayong mabiktima ng hijack profile scam. Kapag klinik nyo ang link na ipinadala ng kawatan gaya ng alok na trabaho o premyo, posibleng ma-hijack o magagamit ang inyong account at gagamitin yan para manghingi ng pera o mangutang sa inyong mga kakilala. Akalain ng inyong mga kakilala, ikaw ang nangihingi o nangungutang. Halos 70 na raw ang biktima ng hijack profile scam nitong Pebrero. Mahigit triple ang itinaas nito mula Enero. May tips ang PNP Anti-Cybercrime Group para hindi mabiktima ng hijack profile scam. Huwag basta-basta i-click ang mga natatanggap na link o mag-download ng mga attachment, lalo na kung galing sa hindi kakilala. Gumamit ng malakas at kakaibang password para hindi madaling ma-hack ang inyong account. Gumamit din ng multi-factor authentication sa lahat ng inyong online account. Kapag naka-enable ang multi-factor authentication, hihingan ka ng 3 o higit pang uri ng impormasyon gaya ng authentication code bilang patunay na ikaw ang nag-access ng inyong account bago maka-login. Agad magsumbong sa online platform at sa PNP ACG kung tingin nyo na hack ang inyong account. Pinapayagan ng Department of Education ng mga eskwelahan na magsuspende ng face-to-face classes kung matindi ang init. Sabi ng DepEd, bahala na ang mga pamunuan ng eskwelahan na magsususpende ng face-to-face classes kung tingin nito ay delikado ang init sa loob ng classroom. Walang itinakdang temperatura ang DepEd para magsuspende ng face-to-face classes. Pwede naman daw gumamit ng alternative delivery modes para tuloy ang pag-aaral. Pinapayagan na rin ng mga guro na magsuot ng mas komportableng damit imbis na mag-uniform. Babala ng Pag-asa, titindi pa ang init. Sa Metro Manila, hanggang Mayo, inaasahan ng average temperature na 37 to 38 degrees na may average heat index na 40 to 43 degrees. Umiwas daw sa araw mula 10 hanggang 3 p.m. Sa ospital ang bagsak ng isang lady rider na nasagi ng nakasalubong na delivery truck sa Cagayan de Oro City. May spot report si John Consulta. Pagpreno ng 10-wheeler, nag-alangan ang kasunod ditong rider at biglang nasagi ang rider ng kasalubong na delivery truck sa Cagayan de Oro City. Tuminapon ng helmet ng babaeng rider. Ligtas ang biktima na agad na isugod sa ospital. Ayon sa mga pulis, nagtangkang tumakas ang delivery truck driver pero natuntun din. Sasagutin ng driver at ang kanyang kumpanya ang pagpapagamot sa biktima. Patawid na ang lalaking yan sa pedestrian lane nang masalpok ng motorsiklo sa Talisay City, Cebu. Tumilapon ang biktima at tumumba sa kalsada ang rider ng motor at angkas nito. Isinugod sila sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Sinakop ng itim na kotse ang kabilang lane at nasalpok ang kasulubong ng motorsiklo sa Talisay, Batangas. Tumilapon sa gilid ng kalsada ang rider. Nagdire-diretso naman ang kotse sa kasumalpok sa nakaparadang truck. Sugatan ang rider at 3 sakay ng kotse na isinugod sa ospital. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Patuloy na magniningning bilang kapuso si Asia's Limitless star Julian San Jose. Nag-renew si Julian ng kontrata sa GMA Network at Sparkle GMA Artist Center. Sa pangungunayan ni na GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Ialong, Senior Vice President Attorney Annette M. Gozon Valdez, Senior Vice President Entertainment Group Lilibeth G. Razonable at Vice President Sparkle GMA Artist Center Romina Joy C. Marcelo. Naroon din sina Senior Vice President and Head GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at Vice Presidents for Business Development Janine Piad Nakar at Gigi Santiago Lara. Naroon din ang iba pang opisyal ng Kapuso Network. Sabi ni Julian, produkto ng matagal na pagsusumikap ang lahat ng mga narating niya. I have made sacrifices for the past 18 years and they're all worth it para sa akin. Nagpapasalamat talaga ako kasi nandyan yung GMA for me, talagang ginabayan nila ako, sinuportahan nila ako. Kaya tinawag na limitless star si Julian. Hindi lamang sa kanta, sa hosting, sa drama. In short, walang limit ang kanyang kakayahan. And I am very proud na siya ay homegrown. Well, Julie, congratulations. It's been a fantastic 18 years. And consistently, you've continued to grow, you continue to evolve to what you are today. And we're all very, very proud. And no doubt, I think no one can contest that she is also the premier singing talent of GMA Network. Again, congratulations, Julie. Naaalala ko pa nung bata siya, talagang excited siya and when she was looking for her niche in the industry, and nakita natin na grabe, limitless siya sa lahat ng bagay. So, very proud and also very honored na it was GMA who molded her, who helped build her up, and who grew with her also through all these years.